po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Senior nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history will be repeated. Ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari ng ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Unti mo sa pagnanakaw. Ayan, kayo po, mulatan ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabanang bayan. Ano po ba ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon? Pilit po nilang sinasalba at pinapakita sa taong bayan na tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa po tayo. Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dalang, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. Oh, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi niya at nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ni Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang bilyon po yun. So, lumalabas po talaga trilyon ang nawawala sa mamamayang Pilipino. Ngayon, nasa na po si Juan de la Cruz na gustong makapag-aral ng libre ang kanyang anak. Libreng pag-aaral, libreng hospital, libreng panganganak. Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin. Samantalang sila, habang tayo'y binabaha, ang buong Metro Manila, NCR, sila naman po, binabaha ng yaman. Bili rito, bili ron. Nasa na po yung mga pera na sinasabi po nilang pinagbentahan ng mga sports car. Ba't hindi po natin ibigay yan, ipagpatayo ng ospital at itulong sa mamamayang Pilipino? Sa mga may cancer patient, kumipila. Alam niyo po ba yun, kung may mga kamag-anak po tayo, di ba? Grabe po sila pumila. Pagkahaba-haba. Tapos ano nangyayari po? Lumapit ka kay congressman, lumapit ka kay mayor. Kaya ayan po, magpapatunay na 40 years in the making na hanggang sa ngayon, patuloy tayong niloloko. Niloko na tayo ng tatay, niloko pa rin tayo ng anak. Ayan po ang magpapatunay na 40 years tayong niloloko ng mga Marcos. Marcos, pangab. Marcos, resign. Marcos, manloloko. Yan. Okay. Hawak ka muna, Brother Oliver. Isa dito. Mga kababayan, binigyan po tayo ng 15 minutes ng ating mga kapulisan. Kaya sabay-sabay po natin itaas ang ating kamao. Ito, sabay-sabay niyong sundan ang panawagan ni Ka Eric na Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Okay, sample. Taas kamao, everybody. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Parang hindi maramdaman daw. Dapat nandun yung galit. Nandun yung paninindigan. Okay, sabay-sabay tayo bago ang ating huling pagsalita mula sa Riders Group at former youth leader sa Quezon City, Mandaluyong. Tama, Mandaluyong. Okay. Sabay-sabay ha. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Bago po ang ating pag-awit ng bayan ko ay ang isang youth leader dati dito sa area ng Mandaluyong at naging leader ngayon ng mga Riders Group in support of good governance. Ika na, brother, magpakilala. Okay.
Magandang tanghali po sa ating lahat, mga mahal kong kapwa Pilipino, kung ano pa man po, Muslim, Christian. Kami po nandito po sa kinatawang po ng riders, ng Duterte Riders Supporters, ng DRT po, Duterte Riders Team, DGRP po, Duterte Riders Group, Philippines. Kami po ay nakikisa po. Aking pong panawagan, bakit gano'n naman po, mainstream media, GMA7, ABS-CBN, TV5. Alam naman po natin, yesterday naglabasan po ang mga Marines dyan po sa Club Filipino San Juan. Wala man lang po kayong balita tungkol sa kung ano po ang nararapat na malaman ng buong mundo at ng buong sambayan ng Pilipino. So yun lang po. Sana po anyway, mabuti, maraming salamat po. At narito po ang napakarami natin mga vloggers at sila po ay mulat na sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po yung mga totoong kaganapan. At siguro po, sana po magising na po tayo lahat. Yung mga wala pong kulay ito, dilawan, piglawan, o whatever. Tignan po natin kung sino po yung karapat-dapat. Kasi iba na po ang kalagayan ng ating PBBM. So, dapat po alam naman po natin, sundin po natin ang batas kung ano po ang karapat-dapat. Dapat nalalaman po natin ang kanyang tunay na kalusugan. Kasi, kung mapapansin nyo po, isisingin ko lang din po sayang, wala po rin si Consial Ronnie Rolopic Kaya po nagmamadali ang ating Senate President Tito Soto na ma-impeach ang ating puting BP Sara dahil nga naman pag nawala ang presidente, papayag ba kayo siyang uhubong Pangulo? Di po ba? Yun lang po yung logic nun So muli po, nakikisa po ang buong Riders Team Duterte po. Maraming salamat po. Maraming salamat, brother. Everybody, please come forward. At sabayan niyo po si Kay Eric sa ating panghuling awitin sa araw na ito. Pero ina-announce na natin, abangan nyo ang March 10 at March 11. March 11, 1 year ng pagdukot at pagkidnap kay Tatay Digong. Dadagundong ang buong protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na sa Pilipinas. March 11 nakaredy na tayo. Si Soto. May maleta ba kayo? May diniliver daw sa Malacanang, may diniliver sa Paway. Ngayon, ito lang po ang aming masasabi sa ating lahat. Ang kasaysayan ang naglilikha taong bayan. Palakpakan natin yon. Walang diktador, walang magnanakaw na gobyerno ang pwedeng tumagal at mangibabaw sa kapangyarihan ng mamamayan. Tiyak na manggaganap yun. Walang makakapigil, tangki man o helikopter, barkong pangdigma, machine gun o baril, kung taong bayan ang kumilos. Mamamayan pa rin po. Mamamayan pa rin po ang magbibigay ng hatol. Mamamayan po maglilikha ng kasaysayan. Mamamayang nagkakaisa ang maglilikha ng pagbabago. Yun nga, narinig na natin, ibabalik na muli ang tunay na tapang at malasakit sa isang matuwid na gobyerno. Sama tayo doon! Taas po ang ating mga kamao na nakakuwom. At ito po ay tanda ng pagkikipagkaisa. Ang bandila po dito sa harap, iwagayway natin. At awitin po natin ang bayan ko, ilang linya lang. And then magdi-disperse tayo at magpapasalamat tayo sa pagkikipagkaisa na ito. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisiil bukas ay babangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody join us. Paibon mang may layang lumipad, kulungin mo ang umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at dalita. Aming adhika, makita kang sakdal laya. Aming adhika, makita kang sakdal laya.
Yahya Marcos resign. Palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign. Palayasin, ikulong sa selda 13. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.